Eto, mainit na balita mga idol. Sa naglalabasang kritisismo ngayon sa ating national team matapos matalo sa Chinese Taipei, unti-unti na rin na i-expose ang sistema na gamit ni Coach Tim Cone at nagiging easy target yan ng mga bansang nakakalaban ng Gilas. Narito ang 5 disadvantage ng sistema ni Coach Tim sa triangle offense. Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Number 1, mabagal ang integration ng young talent. Coach Tim Cone's system, especially the triangle offense, requires high basketball IQ, quick decision-making, and trust in timing, things that veterans naturally have due to experience. Yan ang dahilan kaya madalas hindi nakakakuha ng malaking minutes ang young players tulad ni Carl Tamayo or Kevin Kiembao, kahit na clearly napakalaki ng kanilang potensyal. The problem, kung hindi sila mabigyan ng exposure ngayon, kailan pa diba? Limited lang ang international windows, so kung paulit-ulit lang ang core ng lineup, hindi matututo in-game ang next generation players. Eventually, kapag nawala na ang veterans, sino ang replacement na huhugutin natin? Back to the basic na naman, hanap sa PBA, then gawing core. Then pag di gumana, hanap na naman ng iba, diba? Number 2, hindi fit sa modern fast-paced FIBA game. Modern basketball, especially sa FIBA, is all about speed, switching, and floor spacing. Japan, Australia at maging ang Chinese Taipei, they rely on quick pace and motion. Sa sistema ng Gilas, system ni Coach Tim is slower, deliberate, at mas half-court focused. Ang result, naiiwan minsan ang Gilas sa mga run-and-gun teams. Kapag hindi effective ang triangle at di pumapasok ang shots, walang plan B. Mas mabilis ang laro ngayon. And Coach Tim's system, kahit classic, feels like it's lagging behind the evolution of international basketball. Number 3, predictable and easy to scout. Unlike motion offenses or free-flowing plays, the triangle can be very pattern-based. And once a team scouts it well, which they definitely do in FIBA, napipredict ang mga galaw. At dahil hindi palagi magkakasama ang national team, hindi fully polished ang execution. So kahit anong ganda ng sistema, kung hindi gamay ng players at mabilis basahin ng kalaban, nawawala ang impact. Mas lalo pa, ito nagiging issue kapag crunch time kung saan kailangan mo ng improvisation at shot creation at hindi laging may space or time para sa perfect execution ng triangle. Number 4, over-reliance on veterans equals stagnant rotation. Coach Tim is loyal. Minsan, sobra. Kapag may grupo siya na trusted, halos sila na lagi ang tinatawagan. Pero in a national team setup, kung paulit-ulit lang ang rotation at minutes ng veterans, nababansot ang ibang players. Yung mga up-and-coming talents nawawalan ng tiwala kasi parang kahit anong sipag nila sa liga, hindi sila makakapasok kung hindi ka trusted guy. It creates a stagnant environment where talent isn't rewarded but familiarity is. Long-term ika nga, pero sa bad side. This hurts player development and team depth, lalo na sa mga batang players. Number 5, risk of fatigue and injury sa veterans. Iisa na lang ang rotation ng mga veterano. Brownlee, Junmar, Aguilar, Newsome, pero sila rin ang lagi may big burden playing back-to-back tournaments, friendlies at qualifiers without much rotation leads to wear and tear. Kapag na-burnout sila o na-injure, walang handang kapalit kasi yung mga next in line hindi pa nabibigyan ng reps. Parang short-term gain, long-term pain. And with how physical FIBA tournaments are, di mo maiiwasang isipin what if mas maaga nang binigyan ng experience yung mga young guns. Like what Chinese Taipei did. Kita nyo naman paano ginamit ni Coach Tucci yung rotation niya. Veterans sa pag-build ng lead sa first 2 quarters. Then pinahinga yung veterans, pinasok yung mga young guns para masustain yung fresh legs. Then after magpahinga ng veterans, pinasok para ma-close out yung game. And that's how the Chinese Taipei team dominated the game against Gilas. Gayunpaman, wala tayong dapat sisihin, even Coach Tim and Gilas players dahil given na talaga na habang nagpapalakas tayo ng lineup,
ay nagpapalakas din ang ating mga karatig bansa. Hindi naman pwede na tayo lang yung lumalakas, di ba? Kung tayo lang ang malakas, edi hindi na exciting ang larong basketball. Kailangan lang talaga ng updated na solusyon sa mga updated na problema. Kaya patuloy lang nating suportahan ang ating national team. Dahil dati nga mas kulelat pa tayo sa kulelat, pero ngayon we are already harvesting yung mga sakripisyo ng mga players dati, though hindi nga lang perpekto gaya ng gusto ng ibang Filipino.